3 billion pesos worth of learning materials, sinayang ng DepEd? Ito ang kwento dyan. Naglabas ng investigative report ang Rappler nitong December 3 tungkol sa pag-hostage ng logistics firm na Transpac sa DepEd learning materials. Matapos nito, inirelease ng nasabing kumpanya ang halos 3 bilyong pisong halaga ng mga science and math equipment, textbooks, and technical vocational equipment. Ano nga bang nangyari rito? Nakipagkontrata ang dating administrasyon ng DepEd sa pamamahala ni former Education Secretary Leonor Briones sa Transpac. 667 million ang naging halaga ng kontrata para sa pag-deliver ng mga gamit ng DepEd sa mga eskwelahan sa buong bansa. Ngunit, hindi tinapos ng Transpac ang kanilang obligasyon sa mga gamit dahil sabi nila, kailangan raw silang bayaran ng DepEd sa warehousing fees. Pero ang sabi ng DepEd, bakit raw sila magbabayad? Ang nakasaad raw sa kontrata, kailangan munang ma-deliver ng Transpac ang mga gamit. Bukod rito, may ilang probisyon sa kontrata na hindi naman sakop ang warehousing fees. Nakita mismo ng Rappler ang mga learning material ng DepEd sa ilan nitong warehouses sa bansa na nakatambak lamang. Ang iba nga ay mukhang nabubulok na at hindi na mapapakinabangan dahil ang ilan ay kemikal na ginagamit sa mga science experiments. Para ma-recover ang learning materials, sinampahan ng kaso ng DepEd ang Transpac. Totoo ngang minana lang ng kasalukuyang pamunuan ng DepEd sa pangunguna ni Vice President Sara Duterte ang issue ng Transpac. Pero, ang implementasyon ng nasabing 667 million na kontrata ay nag-overlap sa kanilang administrasyon. Iniulat ng Rappler ang issue na ito habang ang Pilipinas ay isa sa may pinakamababang marka pagdating sa 2022 Program for International Student Assessment. Hindi nakarating sa mga eskwelahan ang mga gamit na napakinabangan sana ng milyong-milyong estudyante sa bansa. Isa lang ang hilig ng mga kritiko. Kailangan may managot sa issue na ito. Ako si Bons Magsampol. Para sa buong storya, basahin ang exclusive report ng Rappler.